Hinawakan lang ng babae ang payong ng best friend. Sa di inaasahan, agad siyang nagalit. Para makaganti sa kanya, pagbalik niya sa dorm ay hinubad niya ang medyas. Isinulat niya sa soul niya ang pangalan ng best friend. At idiniin niya ang kanyang mga paa sa sahig. Dahil dito, may kakaibang nangyari kaagad sa matalik na kaibigan. Nakita ang kaibigan na kumukuha ng litrato. Biglang nakaramdam ng matinding tinnitus. Bago pa siya makapag-react, nagsimulang sumakit ang ulo ko. Pag itatatak niya ang paa, ang sakit ng bestie ko ay tataas ng 1 punto. Biglang, nabaliw ang best friend. Bumagsak siya sa lupa na may pagdurugo mula sa lahat ng mga butas. Akala ng dalaga ay walang makakaalam nito. Sa gabi noong nakikipag-date siya sa kasintahan, natuklasan ng kasintahan ang mga paa. Nakasulat ang pangalan ng kapatid. Agad niyang tinanong ang dalaga kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ng dalaga ang kapatid ang unang nambubuli sa kanya. Biglang nagring ang phone ng boyfriend. "Iligtas mo ako, kuya." Narinig niya sumisigaw si ate sa phone. Nakipaghiwalay ang nobyo sa babae on the spot. Sa oras na ito, napagtanto din ni Xiaomei na may mali. Kinuha ang phone at nagplanong humingi ng tawad sa best friend. Nalaman niya may live broadcast pala ang best friend ko. Panay ang ungol niya na nakakita siya ng multo. Nang maramdamang may mali, inilabas ni Xiaomei ang alak. Hinihimas ang mga talampakan ang pangalan ng bestie. Sinusubukang basagin ang curse. Ang pangalan ng bestie sa oras na ito, ay hindi ito mapapawi kahit na ano. Nadiskubre niya ang kanyang takot. Ang bestie ay sinapian ng demonyo. Pinunit ng buhay ang sariling tenga. Pagkatapos, bigla siyang nadiskonekta. Ang panonood sa live ay biglang naputol. Lumitaw ang isang nagbabantang premonition. Pero biglang, nakita ng bestie isang multo na nakatayo sa tapat niya. Pagkatapos ay naglabas siya ng wire na parang may nagmamay-ari. Mahigpit na balutin ang sarili sa leeg niya. Sa huli, siya ay nasakal hanggang sa mamatay sa handle. Naghihintay na may uuwi, at namatay siya. Walang galaw. Matapos malaman ng death ng bestie, labis na nalungkot si Xiaomei. Paanong di niya inaasahan? Gusto niya ang asarin ang best friend. Paano nagawang patayin ang bestie? Iniisip ang pangalan sa talampakan. Inilabas niya ang alak at sinimulang panasan iyon. Hindi akalain na madali niyang burahin ang pangalan niya. Ngunit ang mga kakaibang bagay ay hindi nagtapos doon. Mahimbing na natutulog si Xiaomei sa bahay. Lumitaw muli ang pangalan ng matalik na kaibigan sa kanyang mga paa. Pero biglang, hinayla siya ng isang mahiwagang puwersa. Mabilis niyang tiningnan ang mga talampakan niya. Lumabas na naman ang pangalan ng best friend. Sa sobrang takot agad itong pinunasan. Pero matapos itong panasan, wala pa ring epekto. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nanggaling sa labas ng pinto ang sigaw ni Wang Kai. Nagmamadali siyang lumabas para tingnan ang sitwasyon. Hindi ko akalain na si Wang Kai ay mabubugbog. Ngunit ang kakaiba ay walang tao sa labas. Ngayon di pa rin alam ni Xiaomei. Ang magiging kapalaran ni Wang Kai ay ang kanyang next fate. Dali-dali niyang kinuha ang kutsilyo para mag-self-defense. Pero wala talagang tao sa labas. Di pa siya nag-react. Biglang may sumasakit sa ilalim ng paa niya. Tumingin sa mga talampakan niya. Natuklasan na may mukha ng multo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang eksenang ito ay agad na natakot sa kanya. Sa desperasyon, mabilis niyang binalutan ang kanyang mga paa. May planong umalis sa lugar na ito. Alam ng lahat, siya ay tina-target na ng maruruming bagay. Ang naghihintay sa kanya ay kapalaran din ng kamatayan. Nang maglakad siya papunta sa storage room, hinawakan ng isang pares ng kamay ang bukong-bukong ko. Lumingon si Xiaomei at natakot, dahil ang kabilang partido ay ang bestie na namatay. Desperado siyang nanalangin sa bestie na iligtas siya. Paano siya pakakawalan ng bestie? Hanggang sa susunod na umaga, may mga bahid ng dugo sa sahig. Hanggang si Xiaomei ay matuklasan ng cleaner. Nakahiga na siya sa lupa di na gumagalaw. Di alam kung bakit nakatagpo si Xiaomei ng mga kakaibang pangyayari. Dahil ang ex-nobyo ay nagdudulot ng gulo. Dahil isinulat ng ex ang kanyang pangalan sa talampakan. Sampain siya sa pamamagitan ng pagtapak. Lumalabas na ang ex-boyfriend ay mahal na mahal si Xiaomei noon. Pero mas mahal niya ang kapatid. Para maipaghiganti, tahimik niya isinulat ang pangalan ni Xiaomei sa talampakan. Kailangang sabihin, nakakatakot talaga ang mga tao.